Sino po naniniwala, isa sa mga pinakamalaking challenge ng maraming may bahay o yung mga asawang babae, hindi naman yung pagpapalaki ng anak, kung hindi yung trato ng asawa. Totoo ba yan? Napakalaking challenge sa isang may bahay, sa isang asawang babae, yung kung paano sila tratuhin ng kanilang asawang lalaki. Pansinin nyo, bakit merong mga may bahay, bakit merong mga asawang babae na pagod na sa pag-aasikaso sa mga anak, pagod na sa pag-aasikaso sa bahay, pagdating ng asawang lalaki, parang hari na kailangan pang pagsilbihan ng asawa. Totoo po ba yan? Madalas nangyayari ito sa loob ng tahanan. Maraming lalaki, sa totoo lang, alam niyo po, napaka-harmless sa pagod ng kanilang asawa sa bahay. Kasi nga, ang tingin ng iba, ang tingin ng mga asawang lalaki, ang tingin nila parang nasa sa bahay ka lang naman eh. Pero, sino po aminado, hindi madali sa mga asawang babae, hindi madali yung nag-aasikaso ng mga anak. Totoo mo ba yan? Mahirap mag-asikaso ng mga anak, mahirap mag-asikaso ng bahay. Pansinin niyo po, bakit may mga may bahay, may mga asawang babae, galing na sa paghahanap buhay, pagod na pagod sa pagtatrabaho, pagdating pa sa bahay, siya pa gagawa ng gawaing bahay. Yung asawa, nagse-cellphone na, nagagadget na. Totoo po ba? Nangyayari yan sa maraming mga tahanan? At ito ang mas matindi, alam niyo po, may mga asawang babae, pagod na sa trabaho, pagod na sa bahay. Minsan, napagtataksilan pa ng asawang lalaki. Totoo po ba yan? Nangyayari ba yan? Na may mga babae, may mga asawa na pagod na ang pagtatrabaho, paghahanap buhay, pagod na sa pag-aasikaso ng kanilang mga anak, pagod na sa pag-aasikaso ng kanilang bahay, pero dumarating pa doon sa point na napagtataksilan pa ng asawang lalaki. At ang masakit doon, madalas, pag tinanong mo, bakit nangyari yon? Ang katwiran po ng maraming lalaki, kulang sa oras ang kanilang asawa sa kanila. Of course, alam natin na madalas, mga palusot lang naman yun ng lalaki. Totoo po ba? Na madalas, hindi naman talaga kulang sa oras yung asawa. Talaga lang na nagkulang at nagtaksil ang isang asawang lalaki. Alam niyo po, again, pansinin nyo, according doon sa some research, 25% of every married women reported experiencing some form of violence from their partner. Ang mas malungkot doon, alam nyo po, ibig sabihin, sa 100, meron 25 babae na nakakaranas ng iba't ibang klase ng pang-aabuso sa kanilang asawa. Ang malungkot doon, alam niyo po, napakababa nung rate nung nag-report na sila ay nakakaranas ng pang-aabuso sa kanilang asawa. Alam niyo po, totoo po ba maraming mga babae, kinikim-kim na lang yung nararanasang pang-aabuso ng kanilang asawa. Maraming mga babae, maraming mga may bahay, maraming mga asawa, tinatago na lang yung sakit na nararamdaman dahil sa pang-aabuso sa kanila ng mismong asawa nila. At maraming mga babae, maraming mga may bahay, maraming mga asawa, alam niyo po, sinasarili na lang yung sakit ng loob na dala ng pang-aabuso sa kanila. Hindi na nagsasabi sa kanilang magulang, hindi na nagsasabi sa kanilang mga pamilya, hindi na nagsasabi doon sa ibang tao, kasi nga, gusto ring proteksyonan yung asawa na nagtataksil sa kanya. Alam niyo po, ang tanong, bakit ba may mga asawang lalaki na bigong tratuhin ng espesyal ang kanilang mga asawang babae? By the way, sino po naniniwala? Dapat yung mga may bahay, tinatratong espesyal ng mga asawang lalaki. Totoo po ba yan? Sa mga may asawa na at sa mga mag-aasawa pa lang na mga lalaki, dapat malinaw sa ating lahat ito. Na tayo, dapat maging malinaw sa atin na yung pag-aasawa at yung ibinibigay na babae sa atin ng Panginoon,
dapat alam nating tratuhin ng espesyal. Ang tanong, bakit maraming mga tao, maraming asawang lalaki, they are so complacent when it comes on making their wives so special? Alam niyo po unang dahilan? Because of what we call generational malpractice or maltreatment on wife. Totoo po ba? Marami naman talagang maling trato sa asawang babae, minana lang naman sa mga nauna eh. Totoo po ba yun? Marami naman talagang maling trato sa asawang babae, nakita lang naman doon sa mga nauna sa kanila. At marami lang naman talagang maling trato sa asawang babae. Alam niyo po, ginaya lang naman doon sa mga nauna eh. What's the point? Una, dapat ang mga kabataang lalaki, bata pa lang, palakihin na responsableng tatay at asawa para sa hinaharap. Nasaan po yung mga young pro natin? At maging yung mga kabataang lalaki natin dito. Time will come. Mag-aasawa kayo. Pero dapat, alam niyo po sa mga magulang, dapat bata pa lang, tinuturuan na natin yung mga anak nating lalaki na maging responsable pagdating ng panahon bilang tatay, bilang asawa. Kasi nga, maraming mga maling trato sa asawa kung hindi minana, nakita at ginaya lang dun sa mga nauna sa kanila. Ang akala nila parang normal lang yung ginagawa nung nauna sa kanila, nung lolo nila, nung tatay nila, parang normal lang na ganun ang trato o mali ang trato sa kanilang asawa. No. Kaya nga napaka-importante na bata pa lang na ituturo na sa isang kabataang lalaki kung papaano dapat maging responsableng asawa. Alam niyo po, tandaan niyo sa mga kabataan natin, sa mga magiging tatay in the future at sa mga tatay na. Tandaan niyo po, huwag hayaang maging normal sa mata ng mga bata o kabataang lalaki na normal lang na inaalila ang kanilang nanay. Sino po naniniwala? Hindi normal yon at hindi dapat na ang isang asawa ang kanilang nanay sa loob ng tahanan inaalila ng kanilang tatay. Huwag hayaang maging normal sa mata ng mga kabataang lalaki na normal lang na sinasaktan ang kanilang nanay ng kanilang tatay. Dapat hindi maging normal to. At huwag ding hayaang maging normal sa mata ng mga kabataang lalaki na normal lang na pinagtataksilan ng kanilang tatay ang kanilang nanay. Alam niyo po, sa mata ng mga bata, pag madalas nilang nakikita na sinasaktan ang kanilang tatay, ang kanilang nanay, inaalila ang kanilang nanay, pinagtataksilan ng kanilang nanay, alam niyo po, later on, nagiging normal na sa paningin nila yung ganong tanawin. And at the same time, ang pinaka-worst na pwedeng mangyari dito, pwede nilang sundan yon pag nag-asawa sila. Kaya nga dapat, bata pa lang, ang mga kabataang lalaki, tinuturoan na natin na maging responsable, na maging tatay pagdating ng panahon